Nagsisimula ang pelikula sa dalawang magkaibang tao na sabay nagsisimula ng kanilang araw. Si Liliana, isang matagumpay at organisadong executive, ay nagigising sa kanyang magarang at maayos na apartment. Lumalabas siya para mag-jogging, nakasuot ng mamahaling damit, kumakain ng puro gulay sa almusal, at dumarating sa trabaho sakay ng napakamahal na sasakyan. Hinahangaan siya ng lahat at labis siyang kinagigiliwan. Sa kabilang banda, si Roberto, na kilala sa trabaho bilang pesti, ay magulo, hindi organisado, at lasenggo. Wala siyang oras para plantsahin ang kanyang mga damit, hindi naliligo, at hindi rin kumakain ng masustansya. Sa halip, puro matatabang pagkain ang kinakain niya. Nakatira siya sa maliit na bahay sa looban. Si Liliana at ang kanyang assistant na si Martha, na siya ring matalik niyang kaibigan, ay pinaplano ang schedule para sa araw na iyon at kung paano nila maisasakatuparan ang matagal ng pangarap ni Liliana, na ngayong gabi ay magkakatotoo. May matinding paghanga si Liliana kay Camilo, isang gwapo nilang katrabaho sa opisina. Laging huli si Peste kaya nagmamadali siya papunta sa opisina, habang may hindi kaaya-ayang engkwentro sa kanyang mga katrabaho na sawang-sawa na sa kanyang asal. Samantala, masaya at puno ng kilig sina Liliana at Martha nang makita si Camilo, excited sa maaaring mangyari ngayong gabi, dahil sa wakas ay magtatapat na si Liliana ng damdamin sa kanya. Habang nagmamadali si Peste, nakasalubong niya sina Liliana at Martha, pero halatang ayaw siya ng mga ito. Nilapitan siya na may halong pagkasuklam. Habang lumilipas ang araw, ipinapakita ni Liliana ang kanyang trabaho sa harap ng lahat. Pagkatapos ng trabaho, ginaganap ang isang Christmas party sa opisina. Nag-aayos si Liliana para sa gabi, sinisiguradong maganda ang kanyang ayos para sa pagtatapat ng pag-ibig sa lalaking matagal na niyang pangarap. Palat siya ng palat ng damit at hairstyle para maging perpekto ang itsura. Nasa party na si Martha, tumatawag kay Liliana para sabihing dumating na si Camilo. Samantala, sinasabi ni Peste sa kanyang kaibigan na balak na niyang magpakasal ngayong taon. Nang tanungin kung sino ang babae, sinabi niyang si Liliana ang gusto niya. Kahit seryoso at mailap ito, naniniwala siyang mahiyain lang ito, insecure, at malungkot din sa kaloob-looban. Plano niyang kumilos ngayong gabi. Dumating si Liliana sa party at agaw pansin ang kanyang ganda, samantalang si Peste ay nalasing at bumagsak sa sahig. Nagpahayag ng pag-ibig si Peste kay Liliana, ngunit hinayla siya palabas ng kanyang kaibigan. Dumating ang sandali para kausapin na ni Liliana si Camilo, pero biglang may dumating na babae at hinalikan ito. Nakipag-away si Peste sa isang katrabaho at pinipilit siyang pauwiin ng kaibigan niya, pero tumanggi siya. Umalis din sa wakas ang babae, kaya nagsimulang lumapit si Liliana kay Camilo. Ngunit nabangga siya ni Peste. Sinabi ni Liliana sa kanya na patay sa kanya si Martha at dapat niya itong kausapin dahil matagal na raw siyang kinukumusta nito. Nagulat si Peste sa narinig, kaya lumapit siya kay Martha para tanungin ang totoo sa nararamdaman nito para sa kanya. Ngayon na naitaboy na ni Liliana si Peste, muli siyang lumapit kay Camilo, pero muling nagpakita ang babae bago pa siya mapansin ni Camilo. Sinabi ni Peste kay Martha na kailangan niyang saktan ang damdamin nito dahil may mahal na siyang iba at si Liliana iyon. Humiling siya ng tulong para mapalapit dito. Ikinwento ni Martha kay Liliana ang nangyari, at kung paano sinira ni Peste ang plano niya. Inutusan ni Liliana si Martha na istorbohin at ilayo ang babae kahit sandali. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Liliana na lapitan si Camilo, ngunit bago pa man siya makarating, muling sumulpot si Peste at nagsimulang magpahayag ng nararamdaman. Hinayla ni Liliana si Peste papuntang banyo at sinigawan ito, sinabi niyang ang tanging paraan para maging sila ay kung siya na lang ang natitirang lalaki sa buong mundo. Ikanikulong niya ito sa loob ng banyo. Paglabas niya, tinanong niya si Martha kung nakaalis na ang babae, pero sinabi nitong huli na, umalis na si Camilo kasama ito. Nalasing si Liliana para malimutan ang sakit ng pagkabigo sa lalaking matagal na niyang minahal. Kinabukasan, nagising siyang lasing pa rin at nag-iisa sa loob ng opisina. Nagmadali siyang umuwi pero napansin niyang walang tao sa mga kalye, walang sasakyang gumagalaw. Pagdating sa kanyang apartment, tinawag niya ang mga tao, pero walang sumasagot. Parang naglaho ang buong mundo, at si Liliana na lang ang naiwan. Hindi gumagana ang TV, pati ang internet ay wala. Lumabas siya at naglakad sa mga kalsada, umaasang may makikitang kahit isang tao. Ngunit walang tao saan man. Pumunta siya sa isang supermarket, umaasang makakita ng ibang tao roon. Pero pagpasok niya, tahimik at walang laman ang buong lugar. Bigla niyang narinig ang kalansing ng mga bote sa isang sulok. Nang puntahan niya ito, nakita niya si Peste, nakaupo sa sahig, umiinom ng alak mula sa iba't ibang bote. Hola, Mona,
Bati ni Pesty, halatang masaya na makita siya. Sabi niya, sinabi raw ni Liliana na ang tanging paraan para sila'y maging magkasama ay kung siya na lang ang natitirang lalaki sa mundo, at ngayon nga, totoo na ito. Nagmadaling bumalik si Liliana sa kanyang apartment at nagmeditate, umaasang magising mula sa bangungot na ito. Habang nakaupo siya sa upuan, pilit pinapakalma ang sarili, may biglang kumatok. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Pesty, dala-dala ang lahat ng gamit niya. Lasing ito at napahandusay sa pintuan bago pa man makapasok. Binigyan siya ni Liliana ng tubig at pagkain upang mahimazmasan. Pagkagising ni Pesty, napagtanto niyang totoo nga ang lahat, hindi ito panaginip. Tinanong siya ni Liliana kung ano ang dapat nilang gawin. Sumang-ayon si Pesty na tumulong, at nagsimulang maghilamos sa loob ng aquarium. Naiinis si Liliana sa pagiging balahura niya at umalis. Lumabas sila upang maghanap ng ibang tao, pero wala silang nakita. Kaya bumalik sila sa apartment ni Liliana. Doon, napuno ng frustration si Liliana dahil sa sitwasyon. Sinabi ni Pesty na huwag siyang mag-alala, at iminungkahing silang dalawa na lang ang mag-repopulate ng mundo. Nagluto si Pesty ng pagkain na puro taba at hindi masustansya. Sabi niya, ang taba raw ay nagpapasaya, hindi tulad ng vegan diet ni Liliana na puro lungkot at inis ang dulot. Ayon pa sa kanya, kailangan nila ng lakas, dahil kailangan na raw nilang magsimula ng bagong lahi. Maliwanag ang sagot ni Liliana, wala siyang interes sa kanya. Kahit siya na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hinding-hindi siya papatol kay Pesty. Pinakiusapan niya itong kunin ang kanyang gamit at umalis bago siya matapos maligo. Habang nasa shower si Liliana, biglang pumasok si Pesty sa banyo at nagtanong kung pwede raw siyang maligo saglit. Pagkatapos maligo, nagyaya si Pesty na mag-inuman sila. Tumanggi muna si Liliana, pero kalaunan ay pumayag. Uminom sila hanggang sa malasing, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga sarili. Ikinwento ni Liliana kung paanong sinabotahe ni Pesty ang gabi kung kailan sana ay magtatapat na siya kay Camilo. Tinanong ni Pesty kung ano ba ang meron kay Camilo na wala siya. Tinuwanan lang siya ni Liliana, sinabing maliit siya, hindi siya gwapo, hindi gaya ni Camilo. Sagot ni Pesty, hindi naman mahalaga ang itsura, kasi sa bandang huli, pare-pareho lang ang lahat. Sa una, naging brutal ang katapatan ni Liliana, sinabi niyang wala siyang kahit anong atraksyon kay Pesty, at kahit lasing siya, hinding-hindi niya ito papatulan. Tumahimik sila saglit, ramdam ang tensyon. Ngunit tila may nagbago, ang linya sa pagitan ng galit at atraksyon ay biglang nabura. At bago pa nila ito maunawaan, nangyari ang isang palakpakan sa kanilang dalawa. Wala nang alinlangan, puro damdamin. Sa gulat ni Liliana, hindi tulad ng inaasahan kay Pesty pa, ang sandaling iyon ay totoo, matindi, at puno ng emosyon. Nalito siya, pero hindi niya maitangging masarap sa pakiramdam. Ngunit pagsikat ng araw, bumalik ang realidad. Bumangon siya na puno ng pagsisisi. Galit at napahiya sa sarili, pinapaalis niya si Pesty ng walang paliwanag, isang malamig na palm. Tahimik na umalis si Pesty. Naiwan si Liliana sa katahimikang iniwan nito. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, nanghihina ang kanyang desisyon. Hindi lang siya nagsisisi sa nangyari, kundi pati sa mabilis niyang pagtaboy dito. Sa bugzo ng magkahalong emosyon, binuksan niyang muli ang pinto, at pinabalik si Pesty. Hindi niya alam kung ano ang susunod. Ang tanging alam niya, hindi pa siya handang pakawalan ito. Ilang linggo ang lumipas, nagluluto si Liliana ng almusal na puno ng taba. Sabay silang kumain, nagsimula na silang mamuhay ng magkasama, masaya, nagtatawanan, namimili sa supermarket ng walang iniintinding trabaho. Nagmamahalan sila at umiinom, at nakakagulat, maayos ang lahat sa pagitan nila. Isang araw, tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Liliana ng pinto, nandoon si Martha. Agad itong pumasok, sabik na ikinwento kung paano siya nagising na mag-isa, hindi maalala ang address, pero bigla na lang naalala at nagmadaling pumunta. Excited si Martha na hindi na pala sila nag-iisa, at masaya na magkasama silang muli. Ngunit biglang may narinig siyang boses ng lalaki mula sa itaas. Pagkakita kay Pesty na kasama ni Liliana, namutla sa gulat si Martha. Nagsimula siyang magtanong, anong ginagawa niya rito? Anong nangyayari? Naramdaman ni Liliana na hindi iyon pag-uusap para sa harap ng bisita, kaya hinailan niya si Martha sa labas. Nagkausap sila ng sarilinan, inamin ni Liliana ang lahat, mahal na niya si Pesty. Muntik nang hindi makapaniwala si Martha. Bakit siya? Tanong nito, nalitong-lito. Ngunit ngumiti lang si Liliana. Masaya ako, sagot niya. Sa kanya, pakiramdam ko totoo ako. Naiintindihan niya ako sa paraang hindi ko inaasahan. Nanatiling naguguluhan si Martha,
pero ang tiwala at katiyakan ni Liliana ay nagsilbing kasagutan na hindi na kailangang ipaliwanag pa. Kinabukasan, nagsimula nang magpakita ng interes si Martha kay Pesty at naging sobrang malapit sa kanya. Inihahanda niya ito ng pagkain at ginugugol ang halos buong araw kasama siya. Sa gabi, nagsimula silang magkita ng palihim at nagpalakpakan habang si Liliana ay natutulog mag-isa. Hindi nagsalita si Liliana, ngunit nagplano siya ng bitag upang mahuli silang dalawa. Habang nasa labas siya para sa kanyang pang-araw-araw na pagtakbo, pumasok si Pesty at Martha sa kwarto upang magsagupaan, pero bumalik si Liliana at naabutan sila. Tumakbo siya papunta sa kwarto at nadatnan silang nasa kalagitnaan ng palakpakan. Sumigaw siya sa dalawa dahil sa pagtataksil at paglapastangan, lalo na't ginawa pa nila ito sa kanyang bahay. Sinabi ni Liliana kay Martha na dapat silang mag-empake ni Pesty at lumipat sa sarili nilang lugar kung saan maaari nilang gawin ang kahit anong gusto nila. Nang kinumpronta ni Liliana si Pesty, sinabi nitong mahal niya silang dalawa at nais niyang ituloy ang relasyon sa parehong babae. Umalis si Liliana ng bahay at dumaan sa opisina habang tumatakbo, at doon niya nakita ang isang bagay na hindi inaasahan, si Camilo. Buhay si Camilo. Ipinaliwanag niya ang nangyari, na wala namang nangyari sa babae noong gabing iyon at hinanap niya talaga si Liliana, umaasang may mangyayari sa kanila. Sinabi ni Liliana na hindi pa huli ang lahat, at naghalikan sila. Dinala ni Liliana si Camilo sa bahay at sinabi kina Martha at Pesty na umalis muna dahil gusto niyang mapag-isa kasama si Camilo. Binalaan niya silang huwag kailanman banggitin kay Camilo ang mga nangyari sa apartment bago siya dumating. Nagpunta sila ni Camilo sa kwarto at nagpalakpakan, ngunit tumagal lamang ito ng ilang minuto at hindi siya nasiyahan. Samantala, sina Pesty at Martha ay nasa kabilang kwarto at nagsisigawan sa kasiyahan buong gabi. Ginaising ni Camilo si Liliana kinabukasan at sinabing kakausapin niya sina Pesty at Martha upang paalisin dahil wala silang galang sa espasyo ng iba. Nagsimula silang magkasama ni Camilo, ngunit hindi ito ang inaasahan ni Liliana, ito'y nakakabagot, at hindi siya nasisiyahan sa palakpakan. Unti-unti, naiinggit siya kina Pesty at Martha. Isang gabi, dumating sina Camilo at Pesty na parehong lasing. Nagalit si Liliana kay Pesty dahil ginaya ni Camilo ang pagiging lasanggero nito. Pagod na siya sa lahat at sinabi niyang sa umaga, kailangan na nilang umalis. Umalis nga sina Pesty at Martha, at naiwan sina Liliana at Camilo sa bahay. Ngunit nadismaya si Liliana, walang init ang kanilang buhay magkasama. Hindi magaling si Camilo sa palakpakan, mas inaalagaan pa niya ang sarili kaysa kay Liliana, at pinipilit siyang kumain ng purong healthy food. Hindi pinapakinggan ni Camilo ang mga ideya niya, at palagi siyang nakakaramdam ng pag-iisa. Muling nanambalik sa alaala ni Liliana ang masasayang sandali kasama si Pesty. Sa kalaunan, tumakbo siya papunta sa supermarket at nakita si Pesty. Nag-usap sila at nagpasya na magkasamang salubungin ang bagong taon kasama sina Martha at Camilo. Nagplano sina Liliana at Camilo ng hapunan sa kanilang bahay at inanyayahan ang dalawa. Habang nag-aayos si Pesty ng mga gamit, inalok siya ni Liliana ng tulong at lumabas sila ng bahay. Nang silang dalawa na lang, sinabi ni Pesty na tumatakas siya mula kay Martha at sa buhay nila. Gusto raw niyang magsimulang muli, na wala ito. Tinanong ni Liliana kung bakit hindi na lang niya sabihin ng harapan kay Martha sa halip na parang kriminal na tumatakas. Sinabi ni Pesty na ilang beses na niya itong sinabi ngunit ayaw siyang pakawalan. Gusto ni Martha na lagi silang magkasama. Ibinunyag ni Pesty na hindi niya makalimutan si Liliana mula nang umalis siya. Pinahalagahan niya ang mga masasayang alaala nilang magkasama. Aniya, iyon ang mga panahong totoo siyang masaya, at ngayon lang siya naging tapat sa isang tao, kay Liliana. Ipinagtapat niyang mahal niya ito. Hindi alam ni Liliana kung paano sisigot, kaya tinanong siya ni Pesty kung gusto niyang tumakas kasama niya at iwanan ang lahat. Tinuwanan siya ni Liliana, sinabing baliw ang ideya at saan naman sila pupunta. Sagot ni Pesty, dahil wala na ang mundo, pwede silang pumunta kahit saan. Sagot ni Liliana, wala siyang gamit. Tumawa si Pesty at sinabing pwede silang kumuha ng kahit anong kailangan nila sa kahit anong tindahan. Nag-alinlangan pa rin si Liliana. Naisip niya sina Martha at Camilo, ano ang mangyayari sa kanila. Sagot ni Pesty, may isa't isa naman sila. Una, tumanggi si Liliana. Pinigilan niya ang sarili kahit na puso niya'y hinihila pabalik kay Pesty. Tumalikod si Pesty at naglakad palayo. Isang tahimik, emosyonal na pamamaalam. Ngunit habang papalayo si Pesty, biglang nagbago ang lahat. Tumakbo siya pabalik kay Pesty, pinigilan ito. Sinabi niyang baliw ang lahat ng ito, pero hindi niya kayang pakawalan ang meron sila. Hindi niya kayang bitawan ang isang bagay na totoo.
Wala nang pag-aalinlangan, pinili niyang sumama sa kanya. Sabay silang tumakbo patungo sa hindi tiyak na kinabukasan, sigurado lamang na gusto nilang harapin ito ng magkasama. Kinabukasan, nagising si Liliana sa kanyang apartment at ginugol ang isang normal na araw, katulad ng dati. Nag-jogging siya, kumain ng all-vegan na almusal, at pumasok sa opisina. Sinabi ni Martha na may meeting siya sa umaga at pinapaalalahanan siya sa party mamayang hapon. Excited si Martha dahil matagal na nilang pinaplano ang gabing iyon, at ngayon, sa wakas, makakapagtapat na si Liliana ng damdamin kay Camilo. Napagtanto ni Liliana na panaginip lang ang lahat, at binigyan siya ng ikalawang pagkakataon upang itama ang kanyang buhay pag-ibig. Sa party, nakita niya si Pesty, at sa gulat ng lahat, inamin nito ang matagal na niyang tinatagong damdamin. Sa gitna ng lahat ng nakakapanood, at maging siya'y nagulat, tinanggap ni Liliana ang damdamin ni Pesty, walang pag-aalinlangan. Hindi niya ito tinanggihan ni iniwasan, bagkus ay hinawakan niya ang kamay nito at nagyayang umalis sa opisina, isang simbolo ng bagong simula, malayo sa formalidad ng trabaho. Ang kanilang pag-alis ay malinaw na kaibahan sa dating mundo na pawang trabaho, hierarchy, at routine. Ngayon, sila'y humaharap sa isang bagong kabanatang pinili, bukas loob, at puno ng pag-asa. Ang dalawang magkaibang nilalang, magkasamang lumalakad palayo sa party, ay naging larawan ng pag-ibig na hindi inaasahan, ngunit tunay at buo. At dito nagtatapos ang napakagandang pelikula. Maraming salamat sa panonood.